Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating monitor na si Typhoon Marce with international name na Yinxiang as of 5 in the morning, araw ng Huwebes. Patuloy po na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Marce sa Northern Luzon at ulit itong namataan 200 kilometers na lamang po sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ang hangin na 155 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 190 kilometers per hour. At kumikilos pa rin ng medyo mabagal po west-northwest at 15 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling track ng latest satellite animation po ng Pag-asa, nakakaranas na po ng masungit na panahon ang malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na po ang Cagayan Valley. And in the coming hours, asahan din po ang masungit na panahon, malalakas na ulan at hangin dito rin po sa may Cordillera region at by tomorrow po sa ilang pambahagi ng Ilocos region. May mga localized thunderstorms naman na may experience ang natitirang bahagi po ng Luzon. May mga areas din sa may Central and Southern Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan, kalat-kalat na ulan ng thunderstorms dahil dun sa trough o yung outer portion nitong si Bagyong Marce. Base naman sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayo na monitor po na mga kumpul ng ulap or cloud clusters far east of Luzon. Dito sa may parting Guam, posibleng may mabuo po dyan na low pressure area sa loob po ng 1 hanggang 2 araw at posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility over the weekend po yan. Kaya patuloy po tayong magmamonitor dahil posibleng makaapekto muli sa malaking bahagi ng Luzon ang nasabing weather disturbance at hindi rin natin dinidiscount na magiging isang bagyo po ito sa susunod po na linggo. Ito naman yung pinakahuling track ng Pag-asa regarding kay Typhoon Marce. Inaasahan po sa loob ng 2 araw ay kikilos pa kaliwa or westward ang nasabing bagyo. Ibig sabihin dadaanan nito ang mga kalupaan dito sa may Northern Luzon, gayon din sa may Babuyan Channel, and eventually by tomorrow po sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or gabi. In terms of intensity, mananatili pa rin itong malakas or nasa typhoon category pa rin po. Nasa peak intensity na ito sa ngayon at around 155 kilometers per hour. Bahagyang ihina habang nandito sa may northern tip po ng mainland Luzon, and then eventually po paglabas ng PAR ay masihina pa ito into a severe tropical storm. Then kapansin-pansin din sa ating latest satellite animation, may kalawakan pa rin po ang bagyo. Nasa around 900 to 1,000 kilometers po yung kabuang diametro nito, kaya mahagip pa rin po ang ilang bahagi ng Northern Luzon plus lalawigan po ng Aurora. At yung pinakamalalakas po na hangin na doon pa rin concentrated malapit doon sa kanyang mata. Kaya asahan pa rin po ang masungit na panahon within 24 hours in many areas of Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Sa ngayon po, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dito po sa northern portion ng mainland Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands at sa northeastern portion of Apayao, particular na sa bayan ng Santa Marcela. Meron naman tayong signal number 3 sa southern portions of Batanes, gayon din sa natitirang bahagi pa ng Cagayan, rest of Apayao, buong Ilocos Norte, at sa bayan din po ng Tineg sa Abra. Kapag meron tayong signals number 3 and number 4, asahan po yung malalakas na hangin na bugso na posibleng makasira po ng mga puno at mga pananim, makapagpatumba rin po ng ilang poste at mga linya ng kuryente, at posible rin po ang makasira ng mga struktura. Yung mangyayari po sa Cogon and Pawid, mataas ang chance na masisira po ito, at yung mangyayari din po sa kahoy. Signal number 2 naman po ang nakataas sa maraming areas po sa may Northern Luzon, natitirang bahagi ng Batanes, northern and central portions of Isabela, rest of Abra, buong Kalinga signal number 2 as well as Mountain Province, hilagang bahagi po ng Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Sur at northern portion of La Union. So posible po pag may signal number 2 hanggang 85 kilometers per hour po yung taglay na hangin, so may kalakasan din po ito. Habang signal number 1 naman or hanggang 55 kilometers per hour na taglay na hangin sa rest of La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao and Benguet, rest of Isabela, gayon din ng Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, hanggang dito po sa may Central Luzon, sa may bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija, at sa mga bayan ng Santa Cruz and Candelaria sa may Zambales, meron din na pong signal number 1. So automatically po, pag meron tayong signal number 1, suspended ang sea travel for many types of sea vessels, at meron din po mga class suspensions tayong mararanasan kapag may signal number 1. Bukod dun sa mga lugar na mayroong signals or wind babala sa hangin, asahan din po yung strong to
gale force gust or paminsan-minsang bugso po ng hangin sa loob po ng 3 araw sa ilang pambahagi po dito sa ating bansa. Zambales, Bataan and Polillo Islands may mga pagbugso po ngayong araw. By tomorrow, Batanes, Cagayan, Isabela, in Ilocos Region, kahit na po tanggalin na yung wind signals, makakaranas pa rin ang pagbugso ng hangin. At pagsapit ng Sabado, pag nasa labas na po ng par itong si Bagyong Marce, pagsapit po ng hapon or gabi bukas, ay Batanes and Babuyan Islands over Saturday naman po makakaranas din ng mga pagbugso ng hangin. Ito naman yung mga lugar na makakaranas po ng mga malalakas na pag-ulan ngayong araw. Nasa higit 200 mm for intense to torrential rains ang may experience sa malaking bahagi po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Apayao, and Ilocos Norte. Ito yung mismong dadaanan po ng sentro nitong si Bagyong Marce. As a perspective po, yung ating 200 mm sa dami ng ulan, parang equivalent po yan sa isang dangkal na tubig sa 1 by 1 meter po na area. For 24 hours po yan, kung isipin parang hindi ganun kataasan po, no? Pero kapag napunta yung isang dangkal ng tubig sa isang mababang lugar, posible po mag-collect yung ating mga tubig po doon sa mga areas po na parang nasa basin or palanggana, kaya mas mataas po yung level ng tubig doon sa areas nila. Heavy to intense rains or 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan naman. Dito pa rin sa may Batanes, Ilocos Sur, and Abra. Habang moderate to heavy rains naman or 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan dito sa may Kalinga, La Union, Isabela, and Mountain Province. Ito yung mga lugar na posible magtaas po tayo for today ng mga heavy rainfall warnings from yellow up unto red. Kaya mataas po ang chance na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong mararanasang scattered rains and thunderstorms ngayong araw sa ilang pambahagi po ng Northern Luzon, kabilang na dyan ang Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, dito rin po sa may Aurora, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija hanggang sa may Polillo Islands, malaking bahagi ng mainland Quezon plus Camarines Provinces, kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa trough or outer portion nitong si Bagyong Marce. By tomorrow naman, November 8, meron pa rin mga mararanasang higit 200 mm sa dami ng ulan dito po sa may Ilocos Norte, kung saan pinakamalapit yung bagyo at nakalampas na, nasa may West Philippine Sea na po siya bukas. Pagsapit naman sa may parteng Ilocos Sur, Apayao, and Babuyan Islands, 100 to 200 millimeters po yan or makakaranas pa rin ng heavy to intense sa mga pag-ulan, habang moderate to heavy na mga pag-ulan naman ang mararanasan bukas sa mainland Cagayan, lalo na dito sa may northwestern tip ng Cagayan, ganyan din sa Batanes, Kalinga, La Union, Abra, hanggang dito sa may Mountain Province. At asahan pa rin ang natitirang bahagi ng Northern Luzon bukas, meron pa rin kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Kaya naman patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa mga banta ng baha, lalo na sa mga mabababang lugar at yung malapit po sa ilog, possible na umapaw yung mga kailugan natin dyan at maglagasa po ng tubig at mataas din ang tsansa ng mga pagbaha or pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar, kabilang na po dyan ang Sierra Madre Mountain Ranges, Caraballo Mountains, and Cordillera Administrative Region. Kaya make sure po na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng paglikas at lagi makipag-coordinate sa LGUs for possible suspensions of classes and work. Para naman po sa matataas sa alon, asahan pa rin sa pagdaan nitong si Bagyong Marce, meron pa rin aabuting hanggang 11.5 meters na taas ng alon sa malayong parte ng Pampang sa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at sa mga baybayin din po ng Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Hanggang 5 metro naman po, halos 2 palapag ng gusaling mga pag-alon ng posible sa may La Union, Pangasinan, Hilagang Baybayin ng Zambales at Hilagang Baybayin ng Aurora. Kapag meron tayong gale warning, possible na masususpend po ang mga sea travels for medium and small types of sea vessels po. At dun sa natitirang baybayin naman ng ating bansa, asahan ng banayad hanggang katamtaman ng mga pag-alon dito sa may Visayas and Mindanao, minsan maalon sa natitirang baybayin po ng Luzon. At pagdating naman sa storm surge or daluyong ng bagyo, meron pa rin tayong more than 3 meters na posibleng daluyong or pagpasok po ng matataas na mga alon sa mga pangpang sa northern coast of Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, at sa northern coast of Ilocos Norte. Delikado po ang mga pag-alon na ito, no? Kaya make sure po na coordinated pa rin tayo sa ating mga local government units at mag-monitor ng ating mga coastal areas for possible evacuation. 2.1 to 3 meters naman na posible sa baybayin ng Batanes, eastern coast of Cagayan, ito po ay storm surge, ganyan din sa Isabela, western coast of Ilocos Norte and Ilocos Sur. Habang meron din banta ng daluyong sa northern La Union, 1 hanggang 2 metro.